Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Ikaw ba ay may problema? Problemang mental, emosyonal, espiritual, physical, sosyal, pinansyal, material, at kahit anong uri ng problema. Huwag kang mag-alala, kaibigan, sapagkat merong nagmamahal sa iyo. Merong nagpapahalaga sa iyo. Merong nagmamalasakit sa iyo. Nais ko ibahagi sa iyo isang awit na palaging nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Ang awit na ito ay hala mula sa unang Pedro 5:7. I cast all my case upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. 1 Peter 5:7 says, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga awit 55:22. Iatag mo yung pasahan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahintulutang makilos kailanman ang matuwid. Kaibigan, si Jesus ay nagmamalasakit sa iyo. Sa katunayan, ang Panginoong Jesus ay namatay, naghirap, nagdusa para sa iyo at para sa akin. Sa Kalbaryo siya ay namatay sapagkat nais niya tayo tulungan. Nais niya tayong iligtas mula sa ating mga kasalanan. At nais niya tayong gumaling sa ating mga karamdaman. Ano ang problema mo ngayon, kaibigan? Meron ka bang spiritual na problema? Spiritual na kabigatan? Yan ba isang kasalanan sumusunod sa iyo? Sa iyong pagtulong habang ikay kumakain, ang iyong kasalanan ang iyong naaalala. Saan ka man magpunta, saan ka man mag-enjoy, ang iyong kasalanan ang siyang sumusunod sa iyo. Kaibigan, ang kasalanan mo ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa Kalbaryo. Siya ay nagmamalasakit sa iyo at ayaw niyang ikay bigyan ng kabigatan, kabagabagan ng iyong kasalanan. Kaya kung meron kang kasalanang nagawa, kaibigan, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabagabag sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagmamalasakit sa iyo. Ang dapat mo lang gawin ay lumapit sa Kanya na may faith. Lumapit sa Kanya na may pananampalataya. Magtiwala ka sa Kanya sapagkat siya ay nagpapahalaga sa iyo.
siya ay nagmamalasakit sa iyo, kaibigan. Maliban sa kasalanan, ikaw naman, kaibigan, na nanonood ng video ito, nakikinig sa aking boses. Ano naman ang iyong kabalisahan? Ano naman ang nagbibigay sa iyo ng kabagabagan, kabigatan ng puso, kabigatan ng loob? Ito ba ay karamdamang seryoso, karamdamang grabe? Ito ba ay cancer? Ito ba ay sakit sa puso? Isang malalang sakit na bumabagabag sa iyo, nagbibigay sa iyo ng kabalisahan, at nagbibigay sa iyo ng pangamba, takot, kaibigan. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa iyo. At dahil sa kanyang malatay, ikaw ay gagaling, kaibigan. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Pakinggan mo ang aking kwento. Noong Mayo 13, 2018, ako'y nagkaroon ng brain stroke. Ang aking ugat sa aking utak ay pumutok at ang aking utak ay namaga. Dahil dyan, ako ay nagkaroon ng brain stroke. Alam mo, nung ako ay may stroke, isa lang ang aking dasal. Panginoon, tulungan mo ako. Nais ko pang mabuhay. Bahala ka na sa akin, Panginoon Diyos. Tulungan mo ako. Alam mo, kaibigan, ang aking ulo ay binuksan. Ayan o, ang peklat niya. Mula dyan hanggang doon sa likod. At tinanggal ang bahagi ng bungo ko dyan na sumakas sa aking utak na namaga. At inilagay ang bungo dyan dito sa aking tiyan para sa preserbasyon. Pagkatapos ng 10 buwan, ang bungo sa aking tiyan ay ibinalik dito sa aking ulo. Papuri sa Diyos, dakilang pasasalamat sa Kanya sapagkat ang Diyos ay kumilos. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya hinayaang ako'y mamatay. Mula noong 2018 hanggang ngayon, 6 na taon na, kaibigan, na ako ay nabubuhay. Salamat sa Diyos sapagkat ang lahat ng aking masakit ay pinagaling ng ating Panginoong Diyos. High blood, hypertension, sakit sa atay, sakit sa utak dahil ang aking utak ay na-damage. Ang aking utak ay talagang nasira at marami akong nakalimutang bakit. Kaya ako nagkaroon ng seizure, kaibigan. Pero iyan ay pinagaling ng Panginoong Diyos. Ang aking diabetes ay pinagaling ng Panginoong Diyos. Ang aking mataas na creatinine na nagbibigay ng babala sa isang tao para umiwas sa mga bagay-bagay na magbibigay ng sakit sa kidney ay pinagaling ng Panginoong Diyos. Ang aking mataas na uric acid ay pinagaling ng Panginoong Diyos. Lahat ng sakit sa aking loob, sa loob ng aking katawan ay pinagaling ng Panginoong Diyos. Ang sakit ko lamang ngayon ay hindi po ako makalakad. Gayunpaman, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako pa rin ay nakapagsasalita ng malinaw. Although, ang aking pagsasalita ay mabagal at ako'y nakakanta ng konti. Kahit na aking singing voice ay nasira. Papuri sa Diyos, pasasalamat sa Kanya sapagkat ang Panginoon Diyos ay tunay na nagmalasakit sa akin at patuloy na nagmamalasakit sa akin buhay hanggang ngayon. Kaibigan, ikaw rin, magtiwala ka sa Panginoon Diyos. Ano man ang iyong dinadalang problema, ano man ang iyong suliranin ngayon, anumang bagay ang bumabagabag sa iyo, bumabalisa sa iyo.
Ilapit mo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ikaw ba ay merong emosyonal na problema dahil nasaktan ka sapagkat iniwan ka ng iyong boyfriend o girlfriend, iniwan ka ng iyong asawa at siya ay may asawa ng iba ngayon. Ikaw talaga ay nasaktan, kaibigan. Meron ka bang problema sa pamilya? Problema sa mga anak mo? Problema sa iyong mga kapatid? Problema sa iyong mga magulang? Problema sa iyong mga kamag-anak? Hindi ka nila pinapansin. Problema sa iyong mga kapitbahay? Meron silang ginagawang masama sa iyo. Problema sa iyong mga katrabaho? Hindi ka nila tinutulungan. Problema sa komunidad bilang leader at maraming kahirapan sa komunidad na iyong binabantayan. Mga kaibigan, hiniling ko sa inyo, lumapit kayo sa Panginoong Diyos sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyong lahat. Meron ka bang pinansyal na problema? Wala kang pambayad sa utang mo. At marami ka ng utang, kaibigan. Hinahabol ka ng iyong utang. Saan ka man magpunta, hinahabol ka ng taong inutangan mo. At hindi mo ma-enjoy ang mabuhay, hindi ka makatulog ng mahimbig sa iniisip mo ang iyong utang. At bilang isang church leader, meron ka bang pastoral problem? May mga miyembro ng iglesia na mahirap turuan. May mga miyembro ng iglesia na talagang meron ng mga sungay. Mga miyembrong tumalikod sa Panginoon Diyos. Ano man ang iyong problema sa iglesia, kaibigan, pastor, pastora, pari, sino ka man, ano ka mang church leader, ilagak mo sa Panginoong Diyos ang iyong suliranin, ang iyong problema. Kaibigan, meron ka bang parental problem? Problema bilang isang magulang sapagkat hindi mo talaga maturuan ang iyong anak. Meron kang anak na hindi sumusunod sa iyong utos at meron kang anak na talagang lumalaban sa iyo. Meron ka bang vocational problem? Vocational na problema? Problema sa trabaho. Mahirap ang iyong trabaho bilang OFW, OFW. Mahirap ang iyong problema bilang katulong sapagkat ang iyong amo ay masungit. Ang iyong amo ay hindi naintindihan ang iyong kalagayan. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sapagkat Panginoong Hesus ay pinahalagahan ka. Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga tao noon sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigat ang loob sapagkat pagpapahingahin ko kayo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaibigan, baka pagod ka na at ang iyong dasal ay, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Panginoon, kunin mo na ako. Kaibigan, meron ka pang dahilan para mamuhay sapagkat meron kang mga anak na umaasa sa iyo. Meron kang mga kapatid na umaasa sa iyo. Meron kang mga magulang na umaasa sa iyo. Meron ka pang misyon sa mundo, kaya hindi mo dapat naising mamatay sapagkat ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sapat para sa iyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay sapat para sa iyong kahinaan. Sapat para sa iyong karamdaman. Sapat para sa iyong kabakabakan.
Sapat para sa iyong kabalisahan. Sapat para sa iyong problema. May solusyon, kaibigan, sa iyong problema. Magtiwala ka lamang sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Lumapit ka sa ating Ama sa langit. Ang ating Amang mabuti sa lahat ng panahon. Ang ating Amang mahabagin. Ang ating Amang mapagbiyaya. Ang ating Amang mapagkalinga. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi kanya pababayaan, kaibigan. Hindi kanya iiwan. Magtiwala ka lamang sa kanya. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Lumapit ka sa kanya ngayon. Muli, nais kong awitin ang awit na kinanta ko kanina. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. Kaibigan, anong nagpapabigat ngayon sa iyong puso? Kasalanan ba? Problema emosyonal sapagkat ikay nasaktan? Problema sa pamilya? Problema sa pera? Problema sa trabaho? Problema espiritual? Kahit ano, problema bukasyonal, problema sa trabaho, problema sosyal, problema sa pakipagkapwa-tao. Ano man yung problema yun, ilapit mo sa Panginoon Diyos. Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Tayo magdasal. Diyos Ama, kami lumalapit po sa iyo. Aking hiniling sa iyo, Ama, ang kaibigang ito na nagkasala sa iyo ay iyong patawarin. Iyong pakinggan ang kanyang paghingi ng kapatawaran sa iyo. Bigyan mo ng kapayapaan ang kanyang pag-iisip at puso ngayon. Pakalinisin mo ang kanyang puso at gawin mo siyang kalugod-lugod sa iyong harapan. Linisin mo ang kanyang puso at tulungan mo siyang mabuhay ng matuwid at banal sa iyong harapan. Ama ko, aking hinihiling sa iyo na inyo pong pagalingin ang mga may sakit. Iyo pong palayain ang mga kaibigan ito, mga kapatid na ito, mula sa karamdamang nagpapahirap sa kanila. Sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng kanyang malatay, ay meron silang karamdaman. Sapagkat kami nagtitiwala at nananalig po sa inyo. Salamat po, Ama. Inyo pong palakasin ang mahina. Inyo pong pagalingin ang pusong nasaktan at inyo pong tulungan ang pusong nasaktan na magpatawad sa tao nakasakit ng kanyang damdamin. Inyo pong ibigay ang pangailangang pinansyal at material ng aking mga kaibigan nanonood ng video ngayon at nakikinig ng aking tinig. Panginoon Diyos, inyo pong bigyan ng solusyon ang kanilang problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa pakikipagkapwa-tao, sa mga church leaders, problema po sa iglesia, problema sa mga mananampalataya, sa aming mga government leaders, problema sa barangay, problema sa munisipyo, problema sa probinsya, problema sa aming bansa, problema ng aming presidente, vice presidente,
problema ng mga senador, cabinet members, congressmen, at problema ng mga tao tungkol sa ekonomiya. Ang kahirapan, Panginoon Diyos, ay isang malaking problema sa aming bansa. Ang hindi pagkakapantay-pantay, inequality po ay isang malaking problema sa aming bansa. Any political problem ay aming inilalapit po sa inyo, Ama. Ikaw po, Ama, ang kumilos sa aming bansa at bigyan niyo po ng kapayapaan ang aming bansa. Tulungan niyo pong umahon mula sa kahirapan ang aming kapwa Pilipino na nagkaroon ng kahirapan sa hina mga bagyong nagdaan. O Ama, sa inyo kami tumitingin. Kailangan ka namin. Salamat sa iyong pangako na ikaw ay nagmamalasakit mo sa amin. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Ama, sapagkat ginamit niyo ko ngayon para makatulong sa mga tao ngayon. Ipagkita sa kanila na ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa. Ang aming Panginoong Yesus ay namatay sa Kalbaryo dahil siya ay nagmamalasakit sa amin lahat, sa lahat na aspekto ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo ang papuri ang lahat ng pasasalamat at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si William Obi Camilang Jr., isang PWD na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon Diyos. God bless.